Sunod-sunod ang mga appointment, mga kaibigan, kinakamada na. Kala ko ba may kampanya laban sa korupsyon? Bakit na-appoint na advisor si Gloria Macapagal, Macapagal Arroyo? Paano nangyari yun? Hindi tumutugma, ano po? At nakapag-appoint na rin ng Overall Assistant Ombudsman. Yari na ang Komida China. Siyempre, walang makakasuhan, ano po? May bantay na para ika nga magbasura sa mga kaso o kaya magtago ng mga kaso, ano po? Meron pang isang appointee, mga kaibigan, sa Commission on Elections. Paghahanda na po ito sa 2022. Appointed po si ex-president, ex-BFF ni Digongyo, si Gloria Macapagal Arroyo, bilang advisor sa Clark. Mga kaibigan, kala ko pa may kampanya kayo laban sa kurap. Ba't nandyan yan? Ba't na-appoint yan? Ba't mo in-appoint yan? Kahit naman di mo i-appoint yan, alam naman na kinukonsultan nyo rin yan, di ba? Kasi common objective sila eh. Basta kailangan wala na makapasok na kalaban. Ito tingnan ninyo. Bakit walang tunay na oposisyon sa Senado? Tatapatin ko kayo. Maaring hindi kayo sasang-ayon, lalo na yun na mamartido, di ba? Pero yun ang totoo eh. Hindi ba ninyo alam, kung ikaw re-electionist ka sa susunod na halalan, pabor sa'yo ang ginagawa ni Digongyo. Ang mga pinatutupad ni Digongyo, kung ikaw ay re-electionist, sa 2022, mapa-oposisyon ka man, mapa-administrasyon ka, di lalo. Pero kahit oposisyon ka, pabor sa'yo ang ginagawa ni Presidente Digongyo. Bakit? Wala na kayo masyadong makakalaban eh. Di ba? At kung may makalaban man kayo, lamang na kayo. Bakit? Walang nakakakampanya ngayon, di ba? Wala ngang espasyo sa media ngayon ang mga ang mga gustong kumandidato sa 2022, may nag-entertain ba? Wala. Ultimong kamote rito, basta kasama nila yung mga posible nilang manukin, yun lang ang ibinabalita ng periodiko. Kita niyo yung pag-gagong si Belica, di ba? Sino ba yun? Di ba? Yung bawal lang sa kanyang ang PDAP, pork barrel, pag hindi siya kaalyado nung kumukuha ng pork barrel. Katulad nung sinasabi niya, wala namang sapat pang ebidensya para pangalanan. Unggoy! Anong sapat na ebidensya? Hindi ba sapat na ebidensya na ang pagtanggap ng pork barrel, yung pag-insert pa lamang per se, pinagbabawal ng Korte Suprema yan eh. Sa desisyon ng Korte Suprema na ikaw ang dumulog, di ba? Sipin mo yan. Analyze nyo ang politika ngayon, Simpleng-simple lang. Kung ikaw, oposisyon ka,
pabor na sa'yo. Sasang-ayon ka na lang sa gustong mangyari ng administrasyon. Mag-imbento ka na lang ng iimbestigahan mo, parang si Risa Ontiveros. O, paimbestigahan mo yung mga congressman. Tignan ko nga. O, di ba? Mapapaimbestigahan nyo ba yan, yung mga nagpapapasok ng inchik dito? Sa pamamagitan ng endorsement nila sa Department of Foreign Affairs? Kapalit ng pastillas scam. Ito, kung scam ito ng mga mga magnanakaw sa Congress na nagpapapasok ng inchik dito. Siyempre, kapalit niya bayad. Ano yan, mga gago? Oh. Pabor sa kanila kung ano man ang ginagawa ni Presidente Digong nyo. Kasi, nakapwesto sila Pag dumating ang eleksyon, di ba, wala pang makakampanya ngayon, di ba? Lalo na, idineklara nila ang pandemic hanggang 2021, di ba? Hanggang December 2021. Yung mga panahon na yun, may kampanya na nun. Bago pa nga mag-Disyembre, may kampanya na nun Lalo na, presidential election na to Di ba? 2022. Walang makaporma. Di lamang sila, pabor sa kanila yon. Kahit na kayo magtaka, si Dribble, si Franklin Dribble, dinribble pa tayo Ang laki raw na nakaparadang pondo sa PITC. Ba't na-approve? Diba? Paano na ipasa? The same budget. Tigmak ng pagnanakaw yan. Yung budget na yan. Dahil sa pork barrel. Sabihin niyo sa akin kung hindi totoo. Pabor sa kanila yung pagkakasara ng ABS-CBN. Walang ibang pwedeng interviewin. Sila lang. Mga kaibigan, tulad nung ginawa ni Hitler nung araw, ganun. Nung una, mabait sa media. Nung nasa kapangyarihan iba na. Yun, trabaho ni Hitler yun mga kaibigan Ngayon, ito raw si Gloria Macapagal-Arroyo. Puro kunwari, di ba? Imbestigahan lahat ng magnanakaw sa lahat ng sangay ng gobyerno. Walang walang puwera. Dahil sa yung mga kurap, yan, kakasuhan. Ano nangyari? Di lalo na sila makikipagkamutan ng likod kay Presidente Digong nyo, di ba? Baka si Drilon, hindi lang sa likod magpakamot yan, pati sa tiyan. Parang biik. Kinakamutan sa tiyan. Ngayon, advisor daw si Gloria sa Clark, Programs and Projects. Chalap-chalap, mga kaibigan. Hindi ka na presidente, sumasandok ka pa. Ang dami mo nang nasandok nung presidente ka, yun naman Clark ang sasandukin mo ngayon. Mga kaibigan, di ba? Katakot-takot na sandukan ito. Tatanggap daw siya ng 1 peso. Huwag ka nang tumanggap. Piso lang pala, tatanggapin mo pa. Kunyari pa kayo. Tatanggapin niya ba yun? Baka marumihan pa yung kamay niya ro sa piso mga kaibigan. Kada taon daw, piso, budget. Hindi man yun na importante. Di ba? Importante, yung mga project. Di ba? Lalo na, mahilig sa inchik ito Si Gloria. Di ba, unang napasabak sa katiwalian yan sa China, di ba yan si Gloria Macapagal-Arroyo, nabulgar yung CTE broadband deal. Di ba? Natatandaan ninyo? Mga China yan Mga yan mga, tawag mo rito? Manchurian candidate, kumbaga. Mga kaibigan. Sa Clark Freeport Zone, all of 4,300 hectares po yan.
Ha? Kung saan nandyan yung Clark International Airport, na magkakaroon daw ito ng railway o train system mula sa Maynila. Yun pa lang, ang laking kwarta na nun. The zone, itong Clark, meron daw itong 1,000 export firms. Kasama na ba dyan yung pabrika ng Shabu? With 140,000 workers. Bago mag-pandemic. Pagkatapos ng kanya 10 taon bilang Pangulo, sipin mo, sa batas 6 na taon lang ang presidente, tagal na di ba? Amerika nga, 4 lang Kaya dapat talaga, ganun lang ang presidente rito 4 na taon. Kung tutuusin mo, may kasabihan, yung 6 na taon, mabilis yan sa isang matinong namumuno. Pero sa masamang namumuno, yung 1 taon, napakatagal nun. Mga kaibigan, ganun yun ito lang ang presidente nakaupo 10 taon. Bakit? Di ba napatalsik si Dorobo Estrada? Nung mapatalsik, itutuloy niya lang yung term, di ba? 2 taon lang naupo dapat 4 na taon lang si Pandak, di ba? Sa pwesto. Sabi niya hindi raw siya tatakbo. Nung eleksyon tumakbo si Hilo Garci, mga kaibigan, di ba? Nadaya pa si APJ. Yun ang totoo, mga kaibigan. Hello, Garci? Hello? CTE Broadband Deal. Diba? Pagkatapos niya maging presidente, nag-congresswoman ito, biglang gumaling sa yung leeg niya, di ba? Kasi talagang walang sakit, walang hiya talaga Nagsasakit-sakitan, nasa ospital. Lalabas sandali, magpapakita sa media, nakunan siya ng camera. Pagpasok ng ospital, tinatanggal yung inasa leeg. Hayop na yung kwintas pala yun. Hindi pala brace yun. Kwintas palang malapad yun. Choker. Ngayon, ang anak naman niyang si Mikey Mouse Arroyo, ang congressman. Alam nyo, wala na itong Pilipinas. Ang solusyon lang dito, taong bayan talaga. Pero aasa pa kayo na may leader tayo dyan, wala na Meron ngang pwedeng maging leader, yun ang hangarin natin lahat. Yung katulad nila Justice Antonio Carpio. Iisa na lang ang leader baling pwedeng pagkatiwalaan dito, si Vice President Leni Robredo lang. Mga kaibigan. Sa panahon ng pandemic, tanungin ko kayo, sino ang matapang na tumindig para tumulong? Hindi lang sa kalamidad, iba pa tong kalamidad. Wala naman si Robredo lang yun Asan yung mga mapipera? Ang lalakas na loob. Pagdating sa pagpapail ng kaso, may panggasto si Bongbong Marcos. Pero para tumulong, para magpakita ng kanilang totohanang malasakit sa mamamayan, wala naman Tapos nagpapakamatay yung mga gago. Marcos daw sila. Mga unggoy. Galing kami dyan. Mga kaibigan, mga gago. Eto, isa pa hong appointee bukod kay Gloria Macapagal at saka kay Ampolocyo sa sa Comelec. Yari na, ang
Komida China. Sa ombudsman, inappoint naman itong si Warren Rex Leong. Chinese sounding name din, bilang overall deputy ombudsman. Bago ang pagkakatalaga sa kanya dyan sa ombudsman, siya po pala ay nasa Department of Budget and Management, Procurement Director. Yan. Sino ba ito? Si Leong ay papalitan niya yung sinipa ni Duterte diyan, 'di ba? Sa ombudsman si Carandang noong 2018 dahil sa kaso raw ng unexplained wealth. Yan. Dahil daw dun sa pagkakalabas niya sa media, pagpapalabas niya ng di umano ay unexplained wealth ng pamilya Duterte. Yun. Tinanggal si Carandang. At bago naman, naitalaga sa DBM ito bilang direktor, si Leong, ito pala'y isa sa mga board of directors ng Philippine Reclamation Authority, PRA. Tapos na ba mission niya dyan sa pagtatambak? Sa reclamation? Pag-reclaim ng mga dagat na nagpapabaha dyan sa Pasay, may reclamation dyan sa Maynila. At base sa kanyang curriculum vitae na nakapaskil sa website ng PRA, ito pala si Leong daw dati ay legal consultant nung si Pangulong Digongyo Vice Mayor mula 2010 hanggang 2013. Madalit sabi, Davao Group ito. At meron daw itong accountancy degree mula sa De La Salle University at kumuha ng kanyang degree sa law sa Ateneo de Davao University. Yun. Hindi naman mahalaga yan eh. Importante, overall deputy ombudsman ka. Lahat ng kaso malalaman mo. Di ba? Sino may kaso? Yung pwede nating buweltahan dyan, nakalaban natin sa politika, pwede nating kasuhan, sa'yo babagsak lahat yan. Di ba? Overall ka eh. Kung tutusin mo, mas mataas lang ang titulo ng ombudsman, pero mas powerful itong overall deputy ombudsman. Di ba? Mas powerful yan, mga kaibigan. Makatwid, hawak niya ang kapalaran ng lahat, lalo na yung palulusutin. Di ba? Palulusutin at paghihigantihan. Yun po, dalawa yun eh. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Ang tanong ngayon, ano silbi? Yung mga pinagbubulgar nitong si Senador Ping Lacson na kesyo sandamakmak, bilyon-bilyon ang pork barrel ng mga congressman. Di ba siya nagsabi nun? Ang pinakamababa raw na iilan,
ang nakuha, mahigit 600 milyon eh. Mahigit ha. Kulang sa 700 milyon. O di, mga kaibigan, ang laki pa rin nun. Kasi dati, ang pork barrel lamang ng mga congressman ay 75 million bawat isa. Pero, ano na ho yun eh? Hindi na dapat pinag-uusapan yung magkano ang halaga ng pork barrel. Lalo na to, laki, di ba? Nakakalula. Huwag na nating ipilit yung gusto nating mamamayan na walang pork barrel. Ha? Pero, hindi lang naman yung gusto natin eh. Ito'y mga mambabatas na supposed to be tagagawa ng batas. Di ba? Yun ang mandato. Yun ang mandate nila. Kapangyarihang ibinibigay sa kanila sa ilalim ng saligang batas. Pero sila yung tumatarantado sa batas. Ha? Paano yung batas na ginawang desisyon ng Korte Suprema na ipinagbabawal, na sinabi ng Korte Suprema na ang anumang uri ng pork barrel, kaya ano pa man ang tawag dyan, mga kaibigan, di ba, sa panahon na nakaraang administrasyon, PDAP, iba-iba pangalan niya, meron DAP, di ba? Pinapalitan para hindi mabuko. Eto, meron pang binulgar sila, di ba? Yung nakaparada sa PITC, di ba? Na kung ilang bilyon din yun, mga kaibigan. DSWD, hindi nagagamit na pondo. Ibig sabihin, tinatago. Dapat yan, ibalik sa gobyerno, di ba? Pero may krimen dun eh. Kapag hindi mo ginamit, especially kung halimbawa DSWD, abay, nasa pandemya tayo, nasa kalamidad tayo. Katakot-takot ang calamities. Hindi ba? Saan nyo iuukol yan? Magpapakita, kunyari, namigay na naman ng relief. Relief? Ano yun? May nabago ba sa buhay ng mga tao? Bibigyan mo ng relief? Ano yan? Hanggang di nakakabangon, pakakainin nyo ba yun? Ganun na lang ba ang trabaho ng gobyerno? Ba hindi, di ba? Mali, mga kaibigan. Pero itong mga congressman, ang kakapal din, mga senador, ang kakapal din eh. Isipin mo, binulgar. Doon kayo mag-isip ha. Ang dami niyang pork barrel. Siyempre, bida siya. Di ba? Ang galing ni Senator Lacson. Isipin mo, pinagmamalasakitan ng taong bayan. Kasi binulgar niya. Ito naman yun yung mga gunggong na taong bayan. Sabi ko nga sa inyo hindi pa nangyayari, sinasabi na natin Nabasa na kasi natin ito Kumbaga sa comics, Kumbaga sa pelikula, napanood na natin ito, mga kaibigan. Kasi taon-taon, at sinasabi nga ni Angara nananatili pa rin po. Ibig sabihin, kung ano yung dati, yung pa rin ngayon. Di ba? Kaya nananatili. Pa rin po ang adhikain. Sinama pa tayo natin. Na ang pambansang budget ay budget ng pagbangon. Yung pala adhikain ba't pabagsak ng pabagsak ang Pilipinas? Mga kaibigan, hindi ba malaking katarantaduhan? Ano ang dahilan? Yun ang tanong ngayon. Bakit sa kabila na itong magkano yung budget na yun? 4.5 trillion budget sa 2021. Sa kabila na ito'y tadtad ng katakot-takot na pork barrel ng mga congressman, mga kaibigan,
bakit naipasa ito? Ano ang dahilan? Di ba? Oh. Isipin mo, ang pagkakapasa pa, walang abstentions. Ha? O kaya, negative o kontrang boto. Ha? Walang pumirmis eh. Yung abstention, di ba? Pirmis ka lang. Wala kang hindi ka positive, hindi ka rin negative vote. Di ba? Oh, wala eh. Mga kaibigan eh. 22 doon sa 24 na senador. Siguro yung dalawa, nahiya ng bumoto. 22 na yan eh. Ha? Pag bumoto pa kami, kwan yan. Hindi, merong isa yata dyan, si Bato, di ba? Kasi meron daw COVID. Kunyari lang yan. Di ba? Baka nga ang hindi pa bumoto rito, yung talagang pusakal na Dutertaning eh. Di ba? Oh, Dutertaning ni Digong nyo sa Senado. Mga kaibigan. Di ba? Yung dalawa. Para magmukhang, kumbinsido. Paano i-justify ni Senator Lacson yun, Aber? Paki-justify nga ng Senado ito. Mga kaibigan, pakiliwanag nyo nga yan. Ang sabi nyo, binulgar nyo eh. Ito naman mga nasa media na nagdyaryo nito, parang mga asong gutom din ito eh. Tulad nung ginagawa nila ngayon dyan sa Korte Suprema, di ba? Mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Siya nga po pala, mga kaibigan, bukas ang programa natin, di ba? Alas 10 ng gabi, Rapid Fire yon. Hanggang alas 11 sa DWBL 12:42 sa inyong mga talapitan. Pero, pag Biyernes po, hanggang alas 12:30 mapapakinggan ng inyong lingkod. Kasi pagdating ng alas 11, pagkatapos ng Rapid Fire, susundan po yan ng ating live jamming. Alas 11 ng gabi hanggang alas 12:30 ng hating gabi po ang ating live jamming na magtatampok na sa ating mga mahuhusay na musician, mga awit. Ito yung mga working musicians, working singers, entertainers na ang talagang ikinabubuhay po ay yung pagtugtog at pag-awit, mga kaibigan. Ngayon, hinihiling ho namin, suportahan nyo rin kami dyan, di ba ho? Para nyo na rin tulong ito sa ating mga mga entertainers. Tangkilikin nyo rin. Pakinggan nyo rin po tayo. Maganda yan. Ang layunin naman natin yan, di lamang magbigay kasiyahan sa ating mga taga-subaybay, konting palamig tayo pagka Biyernes, di ba? At hindi lang ho yun, nabibigyan din natin ng pagkakataon kasi mukhang nagsisimula ng magsibalikan, magbukasan, pero hindi pa ho marami, konti-konti pa lang. Nagbubukasan na mga establishment Pati yung mga live entertainment, balita ko, meron na. So ito, ang layunin, matulungan silang maipalaganap sa publiko kung saan sila mga matatagpuan. Saan nyo sila mapapanood ng live. Mas maganda pa yun kung talagang doon sa kanilang mga pwesto sila mapapanood. At bukas po ay siyempre kasama natin ang The Rhythm of Three. Si Dada, si Joey Canyeja at si Rene Tolentino. Kasama natin ang mahusay na singer, veteranong banda
At nanalo sa tawag na tanghalan, Antonio Sabalsa. Maraming boses yan. Mapapakinggan nyo rin si Melvin Mercado. At ang mga veteran folk musicians tulad ni Neil Salvador, John Denver of the Philippines yan, mga kaibigan. Mismong judge, humatol nung siya'y sumali sa paligsahan na John Denver of the Philippines. Si John Denver mismo, di ba? Yun eh. Rene Vega, veteran folk musician. Panorin nyo bukas yan at pakinggan. Kix Crisini. At sorpresa natin, Ernie Delgado ng The Electromaniacs. Ayan po mga kaibigan. Kilala nyo yung Ernie Delgado ng Electromaniacs. Yung nagsimula sila nung araw, yung Jose Marie Gonzalez and The Electromaniacs, di ba? Pati sa mga pelikula. Mga kaibigan, Jose Marie Gonzalez, di ba? Yun ang kasama. Ernie Delgado, isa po sa pinakamagaling na gitarista. Pinakamalinis tumugtog ng gitara. Ernie Delgado po yun. Mga kaibigan, bukas ay naanyayahan namin kayo. Alas 11 po yan, pagkatapos ng Lapid Fire, susunod kagad yung live jamming natin. Alas 11, 1.5 oras po yan. Hanggang alas 12:30 tayo maghahatid ng kasiyahan sa ating pong mga taga-subaybay. Sa panahon ngayon, bawal ang may stress. Kaya naisipan namin gumawa ng programa na suwak sa inyong panlasa. Halina't makipagkantahan, makipagkwentuhan, makipagkumustahan, at makipagkulitan. Kasama ang mga awit at musikero ng bayan. Lapid Fires Live Jamming. Alas 10 ng gabi hanggang alas 12:30 ng hating gabi. Tuwing Biyernes dito sa DWBL 1242. Lapid Fires Live Jamming. Hosted by Cap Percy Lapid. Live Jamming. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga! Sani Anggara Pal. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buo?